Sandaling pagtakas sa realidad ng buhay. Ang saya! Solong-solo ko yung beach. Solong-solo ko. Ah! Ang saya, saya naman. Ang saya, saya. Hey yo mga birds! Woo! Samahan niyo ko ngayon kasi babiyahe ako. Let's go! Hey yo mga birds! Ngayon, luminto lang muna tayo dito para ipakita ko sa inyo kung nasa na tayo. After almost 40 minutes ng biyahe mula sa bahay. Hey! After na to, diretso kagad tayo doon sa kung saan man tayo pupunta kasi baka maabutan tayo ng katanghalian. Sobrang init at mahirap bumiyahe pag ganun. Let's go! Ayo po. Wait lang, may Go-Plus nga pala tayo. We're here in Talavera Road. Saya. Yan nyo. Kunti lang yung mga sasakyan. Kaya kahit pa paano, ganda dito dumaan. Yeah. Overlooking view. Alright, let's go! What's up? Nandito na tayo ngayon sa may Pantabangan. Kumunti na yung mga nakakasabay kong mga sasakyan kaya kahit paano kalmado na ako mag-drive. Pero pansin ko dito sa may daan dito ngayon, maligo-ligo na siya. Medyo struggle ako dun kasi nag-uumpisa pa lang naman ako matutong mag-drive. Pinakamalayo kong pagbiyahe tapos mag-isa pa ako. Kaya ayun, doble ingat ang ginagawa ko. Di bali, mabagal ang pag-usad kasi safe ako makakapunta. Let's go! Grabe yun. Sa sobrang linis ng ilog nila. Doon o naglalaba. Ang linis. Kala mong nasa vlog ka ni Gioong. Nakaka-relax yung tunog. Hindi siya ganun kalalim, mababaw lang. Pati yung sa may gitna. Tapos sa may kabilang side kasi tayo sa tulay. Ang ganda mo. Meron lang ako nakitang mga kalat. Baka nakikita yun eh. Siguro merong nag-camping doon tapos iniwanan na lang. Yun lang ang nakakalungkot. Pero still, ang ganda dito. Come on! Explore pa natin tong lugar na to kasi sobrang ganda niya! Woo! Wow! Tignan niyo naman mga birds. Nasa taas na kami kasi ng bundok. Tapos ganito yung view namin. Minto lang kami saglit. Just to appreciate kung ano yung nakikita namin ngayon. Ano? Bundok oh. Nalikit niya na yung ulap. Taas namin. Tapos, tingnan nyo nga pala kung sino yung kasama ko dito. Yan. What up, Alon? Siya pala si Alon, ng aking travel buddy. Let's go! Tuloy na tayo! Wala pa ako nakitang karatula ko anong bayan or barangay na to. Basta ang alam ko nasa Aurora na ako. Tapos nag-stop over muna ako dito sa lilim. Kasi medyo mainit. Kailangan ko uminom ng tubig. Saka para matanggal yung gutom ko din. Buti na lang talaga. Kunti lang yung mga nakakasabay ko ngayon ng mga sasakyan. Yung mga truck kasi ang bibilis nilang dumaan.
kahit na sabihin mong sobrang paliko yung kalsada. Tapos na-amaze ako kasi ilan na yung mga nakasalubong kong mga bata pa lang, siguro mga 11, 12 years old, pero nagdadrive na sila ng motor. Tapos yung motor na gamit nila, hindi kadena kasi yun yung uso dito sa may probinsya dito eh. Hindi pa ako sanay nun. So medyo na-amaze ako. Sana matutunan ko din yun. Kasi ang sanay pa lang ako, ito yung ganito, mga scooter, mga automatic. Kaya yun, sana meron akong chance para matuto ng manual. Tapos enjoyin ko lang muna to. Alright, babalikan ko kayo. Kung pupunta kayo sa ibang lugar, tapos kakain kayo ng kung ano man dun, pakiusap yung mga kalat ninyo, huwag nyong iwanan kung saan. Right. Rehydrated na ulit ako, so pwede na tayong tumuloy. Let's go. Oh, look. Nandito na kami sa Aurora. What's up, guys? Saya ko. Ang init pero masaya. Hi. Tutuloy pa natin to kasi meron pa tayong ibang pupuntahan. Come on. What up, guys? Dito na ako sa, alam pala kung anong lugar to. Basta papunta akong yon. Siyempre hindi ko pa muna sasabihin, diretso lang yung biyahe, pero siguro may idea na kayo kung nasan to, no? Sabi, kahit mainit, sobrang nakaka-relax yung tunog ng dagat. Tuloy natin ta. Let's go! Nakakita na ako kung saan ako mag-i-stay. Maganda siya. Wala masyadong tao. Siguro isa lang ata yung naka-check-in doon. Tapos sa pangalawa ko. Kasi nag-inquire kagad ako dahil baka mabutan ako ng ulan eh. After nun, na-confirm ko na yung pwede kong pagstayan ng overnight. Naghanap muna ako ng mabibili na pagkain. Nandito ako ngayon sa karinderya. Tapos, nakipuno ako ng inumin. Para tipid, di ba? Tipid hacks. Tapos pumayag naman si ate. Bumili lang ako ng 2 meal pang dinner ko and also pang breakfast ko bukas. Nagutom ako. Kakainin ko na pareho mamaya. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Yun nga lang, ang problema ko ngayon, maambon na. Ang plano ko kasi talaga sa may location ko is parang nagka-camping lang. Kaso mukhang mapupurnada pa. So babalitaan ko kayo mamaya. Alright. So, yayin na tayo ulit, pabalik dun. Nakakatuwa kasi hindi pa umuulan. Nakikisama yung panahon sa atin. Let's go! Nandito na tayo sa may resort. Best so far na nakita ko. Kasi inisa-isa ko yung mga resort. Diniretso ko dito. And medyo mahal kasi yung accommodation nila. Dito tayo ngayon sa Babaran camping site. Plano lang natin gawin ngayon is maghamok lang. Ano sa pagkain mo? Hindi po ate. Thank you po. Dito si Alon. Naka-park. Kukunin na natin yung mga gamit natin. Ilalagay na natin doon sa ating spot. Kapag relax-relax na tayo, ayusin na natin kung ano yung mga kailangan nating ayusin. And enjoy this pahinga. Nandito na ako sa may spot ko. Nakakuha ako ng kubo. Ang laki nung na-discount ko dito kasi sabi ni ate, ako lang naman daw mag-isa, tapos naghanap kasi ako nung pwedeng magkaroon ng saksakan para sa mga gadgets ko na dala ko. And ito yung kubo na meron. Tapos, dahil nga maulan, tingnan nyo. May bagyo daw. So, ang ginawa ni ate, binigyan na lang ako ng discount kasi hindi na rin naman daw pwedeng maligo doon sa dagat. Pwede na lang daw gawin is maglakad-lakad, enjoy yung view, tapos mag-relax na lang dito. Pabalitaan ko kayo, ayusin ko lang yung mga gamit ko. Okay?
nakuha ko na yung mga gamit natin kay Alon. Andito na sila. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga naging dala kong gamit ngayon. Para dun sa mga gadgets, yung chest bag para accessible sa akin. Mga sanitizing kit natin. Yung bag natin. Andito. Yung mga extra damit natin. Tsaka yung mga essentials. Mga pang hygienes. Yung helmet, of course. Yung pagkain na binili natin kanina doon sa bayan. Tapos yung natirang turon, tubig. Dito ako na-excite kasi meron akong dalang hammock, tsinelas. Tapos yung mga pampogi natin mamaya habang naglalakad tayo sa beach. Hey! Hey! Ano, ready na kayo? Papalit lang ako ha para makapag-enjoy na ako dito sa may beach. Tingnan, papakita ko sa inyo. Hey! 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 Mga perch, ready na ako. Nakapagpalit na ako ng damit. Gagawin ko na lang muna kasi sobrang na-excite ako. Ang saya kasi nung ginagawa ko na to ngayon. Ibang trip to. Lilibot ko na lang muna kayo dito sa may buong resort. Tapos kung gaano kapayapa kasi ilan lang kami ditong naka-check-in. Tara. Ito yung sa akin. 2, 3, 4. 4 na kubo magkakahilera dito. Meron pang kubo dito. Tapos doon meron naka-check-in. Gumawa sila ng tent. Safe na safe sa ulan kasi tingnan mo naman. Meron pang bubong yung tent nila. Sana lang wag malakas yung hangin kasi delicates din yun. Yun sana yung plano kong gawin kaso nga mahal din pala pagpa-tent. Sobrang mapuno. Common restroom sa dulo. Doon yung accommodation. Lungkot ako kasi wala silang in-offer ng mga food. So, kaya ang ginawa ko kanina is bumili muna ako sa bayan para bukas, mamaya, meron akong kainin. Tapos bukas ng umaga, meron akong breakfast bago umalis. Kasi hindi naman ako sobrang magtatagal dito bukas. Kasi nga, baka maabutan din ako ng bagyo. Ako, mahirap na. Hindi ko kaya mag-drive ng malakas ang ulan. Punta tayo dito sa may beach. Beach. Let's go! Pwede lang natin gawin ngayon dito. Ba't ako nabubulol? Is maglalakad-lakad na lang tayo. I-enjoy na lang natin yung view, yung simoy ng hangin, yung init sa balat, yung tunog ng buhangin sa paa mo. Tapos syempre, yung breeze. Iba talaga yung pakiramdam pagka nasa dagat ka. Sobrang therapeutic. Lakad tayo ng konti. Paparinig ko sa inyo kung ano yung tunog ng dagat. Parang kinikiliti yung tenga ko. May part na mga fine sand, pero meron pa rin mga bato-bato. Pero compared doon sa may area doon, pagka diniretso natin to, pabalik to, doon mga bato talaga yung makikita mo. Lifeguard. Ito yung buong resort. Nice, di ba? Kinikilig ako. Nung pagkakita ko sa kanya, uy, ito ang ganda. Parang gusto ko kaagad dito. Inquire ako. Pero syempre, ang ginawa ko, isa-isahin muna yung mga kasunod na beach resort. Kasi ganoon naman talaga, di ba? Ang problema nga lang, mahal doon sa mga sumunod na beach resort. Kaya dito ka na uwi. So far, good catch to. Pabalik na muna ako doon sa may spot ko. Laki na mukha ako ha. Bago pala ako mag-assemble nung hammock, papakita ko lang sa inyo yung pitch check ko na mabilisan lang. Gising ko kanina kung ano lang yung makuha ko doon sa damitan. Tapos si Bat. Cutie! Nga pala hindi na ako mag-isa ngayon kasi meron akong bisita. Hi! Hello! Kanina pa siya nandito. Wala man lang binibigyan na pagkain sa kanya pero kanina niya pa ako sinusundan.
meron na siyang kasamang built-in na metal hook. Gagamitin natin para dun sa ginawa natin butas. Ayun. Nakita nyo? Success! Tapos naman na natin yung hammock. Napag-isipan kong tumambay na dito sa may beach. Bawal naman kasi talaga maligo. Kanina meron pang dumaan na patrol. Nag-a-announce na wala munang maliligo starting ngayon hanggang kinabukasan. Tapos yung ibang mga bangkero pa nga daw, i-make sure na secured yung mga bangka nila. Para kung sakali man biglang pumasok yung bagyo, safe yung mga gamit nila. Lalo na sa mga mangingisda na yung bangka, yan ang kayamanan nila eh. Kita ko ng magandang spot dito. Yan tayong upuan. Dito tayo sa harap ng beach. Tapos sinusundan pa rin niya tayo. Dapat pala bigyan ko na siya ng pangalan eh. So magmuni-muni na lang muna tayo dito. Kasi ang sarap tumambay sa beach. Hey! Habang nakaupo ako ngayon dito sa Dalampasigan, payapa, yung paligid, ang napapakinggan ko lang is talagang yung tunog ng dagat, yung hangin, may konting tunog ng mga sasakyan, pero okay lang yan kasi hindi naman siya marami kumpara dun sa tinitirahan ko. Tapos ngayon, naisip ko biglang mapala din pala ako kasi hindi lahat kayang gawin tong ginawa ko na to. Ito kung tutuusin is first time ko lang siyang napagdesisyon ng gawin. Takot ako mag-drive. Wala pa akong 1 year. Natutong mag-drive. Tapos, unti-unti, habang nakikinig ako sa mga driver na kakilala ko, hihingi ako ng mga tips and tricks, advice, kung ano yung mga diskarte sa kalsada. Sa mga katrabaho ko, tinatanong ko rin sila, saan kaya magandang pumunta ng mag-isa lang? Yung kaya ko pa. Bigla akong na-experience na first long ride ko yun. Nagpunta kami sa Bataan, umikot kami pa Sambales. Ang nakakatawa doon is sobrang spontaneous nun. Kasi after duty, imagine, 4 p.m. ang out namin or 3:30 p.m. Kapag decision nun, tara, rides tayo, mga 1 hour before kami umuwi. Oo-ohan lahat, bado ako. Sumama na lang din ako. Basta binigyan ko na lang sila ng abiso na hindi pa ako ganun kabihasa. Hindi pa ako ganun kagaling mag-drive. Hindi, okay lang daw. Ayun, so far successful. Apakasarap sa pakiramdam na nagulat ako, kaya ko pala siya. Pero syempre, iba pa rin talaga pagka yung mag-isa ka lang. Napag-isip-isip ko, ay sige, subukan ko muna sa malapit. Tinry ko siya, nag-drive ako mag-isa, day off ko. Nagpunta ako sa DRT. Meron lang akong pinispatan doon na sikat na coffee shop. First time ko mag-isa, first time ko sa lugar na yun. And then, after nun, sobra akong nakahinga. Hindi ko alam kung paano ko i-share siya into words eh. Pero ang sarap sa pakiramdam na sa bawat pagpiga mo ng motor, ay nako, sinasabi ko sa inyo, nakaka-addict din pala. Ang motor na yan kadalasan ng ginagamit natin kasi siya para sa sa convenience natin, ganun, para pamasok, pauwi, hindi ka na maghihintay kasi sobrang hirap na mag-commute sa panahon ngayon, tas traffic pa. Na-enjoy ko yung spontaneous na decision na yun, nagawin ko siya. Opo. Biglang desisyon na naman. Ang napagplanuhan ko is pupunta ako sa isang lugar kung saan malayo at kadalasang pinupuntahan ng mga motorista. Mga merong kasamang backride, kaya grupo sila, magkakaibigan, magtutropa, magkakaklase, magkakatrabaho. Tara, magmotor tayo. Saan sila una nagpupunta kadalasan? Aurora. Ayun kagad yung pumasok sa isip ko. Sige, susubukan ko siya. Kinakabahan ako kasi napakalayo na to. Pero along the way, lalo na nung nakalagpas na ako sa maraming truck na kasabay, tapos yung daanan biglang dumalamig na yung hangin, nagkakaroon na ng maraming puno. Oh my goodness, doon ko na-realize na ang sarap-sarap pala ng mga ginagawa nila. Bakit ngayon ko lang to ginawa? Itong nararamdaman ko ngayon, sobrang saya ko na gusto ko siya i-share sa inyo. Pag may pagkakataon kayo, gawin nyo.
Huwag niyong pipigilan yung sarili niyo. Sa dami ng mga nagiging kalaban mo para mag-grow ngayon, sana, huwag mong isama doon yung sarili mo. Sino pa ba maniniwala sa'yo? Okay, given. Mga kaibigan, close friends, family. Susuportahan ka nila. Pero hindi lahat. Pero sino yung unang-unang magtutulak sa'yo para gawin yung first step? Sarili mo. Sarili mo yon, birds. Ganun yung ginawa ko ngayon. Tinanggal ko yung takot ko. Sinubukan ko siya. Pagdesisyonan ko na dapat ganito yung mga gagawin ko. Pinagplanuhan kong maigi. Successful. Nandito na ako ngayon sa Dinadjawan, Aurora. Saya. Ang saya-saya ko. Yung iba nagpupunta lang kasi doon, sa may banda doon. Dinggalan, Baler. Sabi ko, nandito naman ako. Tapos ilang oras lang naman yung pagitan. Puntahan ko na kung saan yung tingin kong pinakamagandang spot. Which is ito nga. Na-share din pala sa akin to nung ka-work ko. Ano, ang puntahan mo, Boss G, yung Dinadjawan. Yun, maganda dun. Kung talagang beach yung habol mo. Well, totoo naman. Ayun kasi yung habol ko talaga. Para mas nare-relax ako. Mas nakakapatambay ako ng ganito. Solitude. Solid. Best decision ever na ginawa ko this year. Itong mag-long ride mag-isa. Tapos, habang nasa daan na ako, ang dami ko pang natututunan. Ang dami pang pumapasok sa isip ko na, ay wow, grabe. Sinasabi ko, subukan nyo to. Pagkaya nyo. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon na magkaroon ng sariling motor, magkaroon ng budget, extra, yung hindi panggasa sa mga essentials, oras, hindi mapapantayan. Gawin nyo kung ano yung tingin nyo makakapagpasaya sa inyo. Gawin nyo kung ano yung sa tingin nyo makakapagpasaya sa sarili nyo. Huwag nyong pigilan yung sarili ninyo. Basta't kaya nyo, wala kayong tinatapakang ibang tao, wala kayong napeperwisyo. Straight lang. Gawin nyo pagka may pagkakataon kayo. Para hindi kayo magsisisi. Bakit hindi ko siya ginawa? Hindi sana na-experience ko yun, yung ganito, ganyan. Hindi sana nandito kayo ngayon. Sa lugar kung saan kayo magiging masaya. Tapos alam niyo ba doon sa daan ko, papunta dito, dami kong na-realize din. Ang kailangan mo lang dapat matutunan, doon ng grateful heart. Mas ma-appreciate mo yung mga bagay, maliit man o malaki. Especially yun sa mga pinagpe-pray mo. Halimbawa, merong pinagdasal na ganito, ganyan, sana ganito. Tapos nakuha mo, mas mamahalin mo yung bagay na yun eh. At hindi lang yun, kasi simula nung pinractice ko yung pagkakaroon ng grateful heart, even yung mga unseen blessings, unti-unti nakikita ko siya. And ayokong makalimutan magpasalamat para sa mga bagay na yun. Tulad na to, kung magpasalamat sa Diyos, kasi punta ko dito ng safe. Walang nangyaring masama sa akin. Hindi nagloko yung motor. Hindi umulan. Kung tutusin, napakaganda ng panahon nung bumabiyahe ako kanina. Nakisama. Ang dami kong mga nakitang bagay na ang sarap sa paningin. Grabing sightseeing. Grateful ako dun. Kasi ikita ko pa yung mga ganitong bagay. In the near future kasi baka mamaya wala na. Kasi develop na yung lugar. Kaya naman sinira na talaga ng tuluyan dahil sa mga nagpupunta doon na, alam mo yun, ayoko man sabihin pero yung term is irresponsible. Punta sa isolated area, tapos mag-iiwan ng basura, tapos wala na. Kaya ako hanggat maaari, pagka pupunta ako sa isang lugar, hindi ako mag-iiwan ng kalat. Yun lang, simpleng ganun lang naman yun eh. Simpleng action lang, pero ang laking tulong para sa future. Grateful din ako kasi sa spontaneous ride ko na to, ako naspatan na magandang resort na may discount, na payapa, hindi crowded, mabait yung mga crew, yung mga staff dito. Si ate na nag-accommodate sa akin, mabait. Tapos yung isang caretaker ng mga kubo, lilinis. Ilang beses akong binati. Wala lang, ang saya lang magbahagi ng ngiti sa iba. Kasi ganun yung naramdaman ko sa kanila. Ginitian nila ako, iba yung naging impact sa buhay ko. Ngingitian ko lang din sila. Libre lang kasi yung pagiging mabait.
Kanina, syempre, dahil nga nasa kalsada tayo, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga motorizers. Aminado ko, hindi ako ganun kagaling. Pero sinisigurado ko na hindi ako makakaapekto sa ibang mga motorista, sa ibang mga driver. To the point na para lang mauna ka ng ilang segundo, pabarurot ka, ikakat mo. Yun, grateful ako kasi nakikita ko yung mga ganung bagay na dapat hindi ko siya gayahin, hindi ko siya tularan. Kasi hindi siya maganda. Worst case, baka mamaya magkaroon pa ng aksidente dahil sa pagiging kamote ko. Kaya maaksidente ako or maka-aksidente ako. Okay lang sana kung ako eh. Ako lang. Pero yung mandadami pa ako, doble-doble gastos pa yun, di ba? Pero wag naman sana. Wala sanang mangyaring masama. Walang mangyaring ganun. Kasi every time na nagbabiyahe ako, bago ako magpiga ng motor, lagi akong nagdadasal na lagi ako magkaroon ng focus, mind, eyes, and active response ng katawan para hindi ako makabangga kasi ayokong yung pagmumotor yung maging dahilan ng aksidente ko. Ayoko rin maaksidente kasi meron akong mga mahal sa buhay na nag-aalala sa akin. Lagi kong iniisip yun, naghihintay sa akin na makauwi ng ligtas. Sa mga riders dyan, di baling mahuli kayo ng konti kaysa naman hindi kayo makapunta sa patutunguhan nyo ng ligtas. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Pagbigay ka, ikaw na yung magparaya. Hindi puro angas, hindi puro yabang, hindi puro galing yung ipapakita mo sa kalsada kasi pagka na-aksidente ka eh, sino ba talo? Di ba ikaw din naman? Lagi yung tatandaan, safety first. Okay? Itong ginagawa ko na to ngayon is gusto ko kasi mag-share ng mga thoughts ko kung ano yung mga realizations ko sa buhay na baka kasi makatulong din sa inyo. Meron din akong inspirasyon kung bakit ko to ginagawa. And kung tutusin, unang beses ko pa lang itong ginawa, ako marami mang errors, marami mang nakakatawang moments, dull moments, okay lang, wala akong pakialam. Kasi masaya ako sa ginagawa ko na to ngayon. Sabihin nyo kung ano yung gusto nyo sabihin, okay lang, wala akong pake. Pero syempre, na-appreciate ko kung meron kayong mga constructive criticisms. Kasi yun yung makakatulong sa akin para mas maging maayos, mas maging maganda yung pag-document ko ng buhay ko. Yun, kaya ito ginawa kasi karoon ako ng inspirasyon. Sikat na vlogger, roamer siya. Sobrang nakaka-inspire lahat ng mga ginagawa niya. Words of wisdom, mga diskarte sa buhay, mindset, way of thinking, pakikisama. Grabe. Sobrang idol ko siya. Saludo ako sa kanya. Masarap magkaroon ng inspirasyon para gawin mo yung bagay na parang magiging masaya yung heart mo dun. Diba? Yo mga birds, gabi na. Kanina kaya nawala ako kasi bumuhos kasi yung ulan. So nagmadali na ako, kinuha ko na agad yung mga gamit. Bumalik ako dito sa kubo ko. Ako na lang mag-isa dito ngayon sa resort kasi yung kaninang sinabi kong naka-check-in doon, nag-check out na sila. Yun. Wala na yung tent dito. Solo flight ko na ngayon tong resort. Payapang payapa, ang naririnig ko na lang ngayon, kuliglig. Tapos, dahil nga naabutan ng ulan kanina, ang ginawa ko, tinuloy ko na lang yung ligo. Pero syempre hindi dun sa may dagat kasi bawal. Mababatas tayo dito. Syempre, bisita lang tayo. Kailangan natin sumunod. Ito nga pala yung dinner ko. Yung in-order ko kanina. Roasted chicken. Yay! Ayoko nga pala, hindi nga pala ako mag-isa ngayon. May kasama ako. Mula kanina, paglapit niya sa akin, hindi na siya umalis sa tabi ko. Lagi na siyang nakasunod. Except doon sa CR nung naligo ako, wala siya. Tapos pabalik ko, dito natutulog na siya. Gusto ko na nga siyang bigyan ng pangalan eh. Lalaki to. Mamaya, pag-isipan natin kung ano yung pangalan niya. At sa ngayon, samahan niyo ako kumain. Let's go!
Kinakain ko siya. Bigla akong may naisip na pangalan sa kanya. Basti. Bakit Basti? Kasi kanina, wala man akong binibigay sa kanya. Lapit siya ng lapit. Ngayon, meron akong binigay sa kanya. Nakabang pa rin siya. Kumbaga, kaya siya Basti kasi basta meron o wala, sasamahan kita. Yun, ayun yung naisip ko. Tapos na ako kumain. Ayos ko na rin yung mga gamit ko dito. Kasi settle na siya. Tapos na-ready ko na rin yung hammock ulit. Kasi kanina, tinanggal ko siya para hindi siya masyadong crowded tingnan dito sa kubo. Ngayon, dahil walang signal dito, wala na akong magawa. Hindi ako makapag-social media man lang. Ang naririnig ko lang dito, tunog ng insekto, yung mga dumadaan sa sasakyan, at yung tunog ng dagat. Si ate, yung nandun sa may accommodation, tulog na rin, maaga daw siyang natutulog ngayon. Nakakatawa kasi bago siya matulog, nagpunta siya dito, chinek niya muna ako kung okay lang daw ba ako at kung kumain na ako. Yun, ganun sila kabait dito, nakakatuwa. Pati yung aso, mabait. Hanggang ngayon kasi sinasamahan pa rin ako ni Basti, tingnan nyo. Ayun siya, oh. Ito nyo. Hindi ako iniwan. Nakakatawa. Mahal ko na si Basti. Kaya magpapalipas na lang ako ng gabi hanggang antukin. Tapos matutulog na rin ako. Kasi bukas, wala rin naman akong plano kung ano pa yung gagawin ko. Basta, mag-enjoy lang ako. Yun lang. So, siguro, good night na. Paalam, mga birds. Sama maglakad-lakad dun sa beach. Nandito na naman si Basti. Pinangalala ko na talaga siyang Basti, no? Saya nung nag-experience ko ngayon. Kaso, bigla akong nalungkot. Kailangan ko nang umuwi. Nalungkot ako kasi may iwan dito si Basti. Sobrang napamahal na sa akin tong batang to. Grabe yung pagmamahal ng mga aso talaga, no? Grabe. Nalungkot ako. Pero syempre, ganito talaga. Hindi pwedeng laging puro saya lang yung mararamdaman mo. Kasi tao tayo eh. May saya, lungkot. Pero dapat magpatuloy pa rin tayo sa buhay. Yan na yun eh. Kaya Basti, thank you so much sa pagsama sa akin sa trip ko na to. Hindi kita makakalimutan. Kayong dalawa ni Ate Risa. Nakuha ko na yung pangalan nung ang nag-accommodate sa atin. Kasi nanghiram ako ng charger sa kanya. Nalobat kasi yung kamerang isa. And wala na akong extra charger. Sobrang memorable na tong place na to. Siguradong babalikan ko. Hindi man ngayon, pero for sure, babalik ako. Nice. What up mga birds? So, ito na yung oras para umuwi tayo. Malungkot man, pero kailangan natin talagang umuwi. Unahin natin yung safety natin habang mahina pa yung bagyo. Tapos, ready na yung mga gamit natin. Huling sulyap, magpaalam lang tayo sa ating spot. Hey, paalam. Paalam Kubo. Salamat. Naging safe ako sa iyo buong magdamag. And sa pinaka nakakalungkot na pamamaalam, paalam Basti. Salamat sa pagsama sa akin. Salamat sa pagkakaibigan natin. Saan mo nababalikan kita dito? Sana pagbalik ko, nandito ka pa. Alright, so sa lahat ng mga nanonood ng videos na to at nakaabot hanggang sa part na to, maraming salamat sa inyo. Asahan nyo na hindi pa ito yung huli na video na i-upload ko. So sa susunod na lang, Learn to be just me. Gotta learn to smile and be happy. Gotta know when it's meant to be and when it's not. I gotta learn to let you go. You know you can't